nalilito ako talaga. At saka, sabihin ko na yung dalamhati namin lahat. Eto, no, ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan sa program, yung DPWH, nagkagulo-gulo? Bakit? Zero. Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano maipapakita? Ako nahihiya kasi ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Baka nasa Baharica Fund expectation nila, assumption. Ay, nako, hindi ko alam. Infra, ano diba yun? Abay, wala namang sinasabi na infra projects. Yun nakalista, nandiyan pa rin, nakatenga pa rin sa DPWH. Ang DPWH, halos magkano na lang ang maintenance fund. Yang EDSA, lalala pa yung sitwasyon niyan. Kasi magkano kakarampot na lang yung maintenance, yung right of way. Bilyon-bilyon ang utang ng gobyerno, 66 billion yata. Ang inallocate 300 million. Utang natin yan sa mga may-ari ng lupa na nagmagandang loob at ibinenta para magkaroon ng kalsada. Mga dekada-dekada yung iba. Paano bubuksan lahat ng kalsada sa Mindanao? Walang right of way. Walang right of way sa mga isla na kulang ang mga kalsada. Paano yan? Tapos yung pre-engineering. Ayan, yung mga engineering, wala rin bondo. Lahat, saan napunta lahat ng mga perang yan? Okay. Pero yung foreign assisted, abalang-abala ako. Kasi sirang-sira ang pangalan natin yan. Wala nang magpapautang sa Pilipino, kahiyaan natin ng labis-labis. At nagbabayad tayo ng ano yun, yung holding, handling fees ba yun? Yes. Para i-reserve yung pera para sa atin. Ma'am, I'm giving you the floor if you wish to answer. Hello, Aaron. Two questions lang, yung being the chairperson of the Oversight Committee for the DSWD, ano po ba yung maging next action ninyo for the ACAP program? Yes, I think I'll have to talk very seriously to all those concerned at himayin ng maigi kung anong mga pangyayari. At kausapin rin natin ang ating mga appropriations and finance heads para magkasundo naman tayo sa tamang proseso kung nabubulabog dyan sa pamamaraan ng koleksyon ng PI nila, nabubulabog rin kami sa pamamaraan ng pagbabudget. At sabi ko nga, hindi pwedeng basta-basta itong budget na to kasi ito na yung gagamitin sa eleksyon. Klarong-klaro. Na lumobo siya eh. Yung in-apply ng presidente, X amount lang. Abay, halos 20% dagdag. Saan manggagaling yung 16 to be exact? Nag-16% increase. Saan napunta yun? Wala naman tayong nararamdaman sa mga magsasaka. Wala naman bagong irrigation project na pagkalaki-laki. Wala naman bagong mga airport or malalaking lansangan kasi zero nga yung foreign assisted. Saan napunta yung additional 16%? Zero. Unheard of. There's not a single flagship program that will proceed as a result. Yeah. Last lang, Sen. PBA Party List Representative Mix Nograles denied that she was behind the PI initiative in Davao City. Sabi po niya, nasa abroad siya nung time na yun. Kumbinsido po ba kayo sa alibay niya? Well, I think the evidence will have to stand on its own. Sangkatutak ang aming affidavit at napakaraming testigo. Maraming in-identify na party list, hindi lang naman sila, kundi yung Tingog, na-identify, Marino, senior citizens, marami kasi. Pasensya lang, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, dahil ito lang yung mga taong nagsasalita, hindi naman ang galing sa akin. Wala naman akong inaakusa, wala naman akong inaaway, magkakaibigan tayo lahat. Wala akong magawa sa lumalabas sa hearing. Testimonies only, no evidence yet ng may mga... Well, there's evidence in the sense that yung mga iba't ibang mga coupon na pinamigay, kasi very organized eh. Meron silang mga formularies, yung mga form, sinoli nila, dala-dala nila yung form kasi gusto nilang i-withdraw. Nagpapirma sila, tapos ina-erase nila, binubura nila. Kasi gusto nila mawala na eh. At saka, yung iba naman, nabigyan ng food packs, tapos meron silang mga coupon. Doon sa Davao, iba kada distrito.
May picture ng bundok, may picture ng eagle, iba-iba. So alam mo kung anong distrito Hindi mo ka. nakuha kay Chairman Garcia ang commitment to stop the, ano, yung sa, Well, he already stopped, as ordered by the President, he has stopped the acceptance of submitted signatures. But the question remains, there are millions of signatures already with the COMELEC, already accepted. Ano commitment na doon? So, that's the question. Aanhin yun? Ibabasura ba yun? Ano Sabi niya, hindi, andun lang. Kapag andun lang, pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Wala namang expiry date yung mga permang yan. Sabi niya, oo, pwede pang gamitin. So, malayo pa yung 2025, malayo pa, mas lalong malayo yung 2028. Pwedeng i-recycle, upcycle yan. Ang akin, hindi ba dapat isoli sa tao yan? Basura yan, sunugin yan, or something, di ba? I-recycle yan, itapon na muna yan. Pero yun, andun, nakatenga. Tapos yung mga tao nga na nagre-reklamo, nagdalawang isip, at sabi nila, ayaw nilang suhulan, gusto nila i-withdraw yung signature. Napaka-komplikado ng proseso. Pupunta ka sa COMELEC office, maghanap ka ng abogado, mag-a-affidavit ka na i-withdraw mo. Pagkatapos, magpapanotaryo ka. Paano kanyan? Samantalang paglikom ng mga signatures, ratsyada. Okay. On that note, Matt, I would like you to give your closing remarks so you can proceed with your other legislative work. Yes, I think I already pitched my other legislative work. We have many bills pending, and I would like to remind everyone as well, I mean, andito na rin tayo, na actually, nung panahon ng Presidente Duterte, sa administration, nagtrabaho naman yung Senado, by ang Kongreso, napaltan yung economic provisions in accordance with law. Tatlo yung napaltan namin, yung public service law, nakatenga nga lang sa Supreme Court, di madaliin yung desisyon para matapos yan. Ikalawa, yung retail trade, para yung maliliit na investment ng foreigner, pwede pa rin. Tapos, ikatlo, yung sa akin, yung foreign investment bill, na pinalawak yung sektor kung saan pwedeng pumasok ang mga dayuhan. So, andyan, yung tatlong yan, maliwanag na yan, dahil merong in accordance with law sa ating konstitusyon. Pwede naman yun. So, ang akin, at pinagtatakahan ko rin, kasi di ba ako yung chairman ng Economic Affairs nung nakaraang 18th Congress. Abay, halos araw-araw, kausap ko naman yung foreign investor. Wala naman sinabing palta ng Constitution. Ang laging dinadaing, ang mahal-mahal ng kuryente, number 1. Number 2, palpak ang infrastructure, walang kalsada, palpak yung internal shipping, etc., etc. Ikatlo, labis ang red tape ninyo. Ang tagal-tagal, 152 signatures para magkaroon ng renewable energy project. Paano naman kami niyan? Yun, yung mga red tape, yung bureaucracy, isama mo na, yung corruption, yan naman ang dinadaing. Tapos yung mga ill-trained workers, yung mga trabador natin, Job matching. hindi nagmamatch doon sa requirement ng ating foreign investors at nabibigatan sila kasi magre-retraining sila if ever. So, eto, kulang kasi tayo ng skilled worker, di ba? Yan ang problema. Medyo paper chase at diploma ang tukoy at ang pakay ng ating mga pamantasan kung minsan. So, yun ang dinadaing nila. Araw-araw, yun na naririnig ko. Kaya nagulat ako, bakit economic provisions bigla ang sinabak. Tapos nakakatawa pa, yung listahan, ayaw ibigay. Nung sa wakas binigay, eto nga, yung public services. Ginawa na natin yan. Nung edukasyon, sigurado pa kayo? Tapos pinaltan pa, basic education. Wala yun sa Constitution. Nagagalit yung mga abogado dyan. Nakaka-nervous na yun, di ba? Sigurado ba tayo gusto natin na maging alien din yung ating mga anak? Tapos advertising. Tapos, ang pinaka-nakakatawa yung advertising. Malaking investment ba yun? Talaga bang magsusulat sila ng copy at ng mga jingle in Filipino? Marunong ba sila niyan? Ang labo. Kaya nga, ayun. Political, talagang political lang. Kaya nagtataka kami. And yesterday, isa pa yun. Isa pang natuklasan kahapon. Phase 1 pa lang ito. Di ba yun ang sabi? So, ibig sabihin, ano na ngayon ng phase 2, 3, 4, 5? Di ba? Saan tayo dadalhin?
Nako, baka magulat na lang tayo, tatalo na para tayo itutulak na tayo sa bangin. Basta